Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Guro, kailan pa kayo dito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pong gagawin ninyo? Tanong nila, Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila. bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Hello mga kids! Welcome back sa ating Sunday episode. Ako uli ang inyong makakasama sa araw na ito, Sister Jenny ng Adorers of the Blood of Christ. Today is the 18th Sunday in Ordinary Time. Napakaganda ng kwento sa ating narinig kani-kanina lamang. Ito yung karugtong last Sunday. Ano bang nangyari last week? May naalala pa ba kayo? Sino ang bida na pinag-uusap-usapan? Ang mga bata dahil sa generosity at pagtitiwala kay Jesus. Napakain ang hundreds and hundreds na mga tao. Miracles happen through our cooperation. Ngayong araw na ito, itong mga tao na napakain ay sinundan si Jesus dahil naranasan nila kung paano mabusog physically. Tapos libre pa. Ang galing talaga ng mga tao mag-spy. Sabi nila dito, Rabbi, Teacher, kailan ka lang dito? Magaling na introduction, di ba? Pero alam ni Jesus na hindi siya ang hinahanap ng mga ito, kundi dahil sa nabusog sila na napakain ang mga ito, inahanap nila ang pagkain.
Ano kaya ang sinagot ni Jesus sa kanila? Hinahanap ninyo ako dahil nakakain kayo at nabusog sa tinapay. Huwag ang pagkain nasisirang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira. Di mas lalo pa silang na-excite kasi mas tatagal pala yung pagkain. Iniisip na talaga ng mga tao na makapangyarihan talaga itong si Jesus. Kaya tinanong nila uli, ano ang dapat nilang gawin upang matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Sagot ni Jesus, sumasampalataya kayo sa sinugo niya. Magtiwala tayo sa Kanya, kay Jesus. May alam itong mga taong ito. Naalala nila ang kanilang mga ninuno na nabigyan ng mana, tinapay mula sa langit. Niremind ni Jesus na hindi si Moises ang nagbigay nito, kundi ang kanyang amang nasa langit. Anong nangyari sa mga tao? Are they satisfied after eating that bread? Nope. They complain. Ito na lang lagi. Kids, sounds familiar, di ba? Nagko-complain ba kayo sa bahay na yan na lang lagi, yan na naman? Some of you ay nasa feeding program, pero wala kayong makomplain doon kasi araw-araw ay di ba iba-ibang pagkain ang hinahain sa inyo ni Father ninyo at ng mga kasama, at masasarap pa. Siguradong hahanap-hanapin ninyo ito araw-araw. Sabi ni Jesus sa kanila, yung mga tao, ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. And what the people say, give us that bread always. Bigyan mo kami ng tinapay na yan, lagi-lagi. And he said, ako ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lumapit ay hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Kids, are you looking forward sa food na hinahatid nila Father ninyo everyday? Siyempre, masasarap na pagkain araw-araw, at ang imbitasyon sa atin ni Jesus na lalapit tayo sa Kanya. Siya ang pagkain at inumin na hindi na tayo magugutom na kung ano-ano ang kailangan natin. But are you also looking forward every Sunday na mapakinggan si Jesus sa pamamagitan ng tagapaghatid balita dito sa Katulago? Napapanabikan ninyo na bang tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia? Tayong mga Pilipino ay mapagpapahalaga sa mga salo-salo kainan. Dahil nga itinuturing natin na halos lahat bilang bahagi ng ating pamilya o parang pamilya. Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging maasikasong punong abala at pagiging panauhing marunong tumanaw ng utang na loob, at ang paglilingkod sa ating panauhin sa pinakamahusay na magagawa natin ay likas na mahalaga sa mga Pilipino, mayaman man o mahirap. Mahilig tayo magdiwang ng lahat ng okasyon sa pamamagitan ng isang salo-salo o handaan. Kahit na ang mga panahon dumating ay hindi inaasahan o hindi inaanyayahan, sinisikap pa rin nating mga Pilipino na aasikasuhin silang mabuti gaano man kaliit. Kasabay ang karaniwang pagbati, tuloy po kayo at kumain muna tayo. Si Jesus bilang sa Eucharistia ay hindi lamang ang may handang bagong hapunan sa Paskwa at ang pagkain ng
tinapay ng buhay, kundi siya rin ang panauhin ng bawat pagtitipon. Ang komunyon ay nagsisilbing pangunahing patutuo ng sinaunang simbahan bilang Eucharistikong sambayanan. Kaya tayo mga Pilipino ay madaling mabihasa sa paghati-hati ng tinapay kasama ni Jesus. Ang buhay spiritual sa panlipunang pagbabagong anyo ay nakakatagpo sa Eucharistia hindi lamang sa kabusugan, kundi pati na rin ang ganap na madasaling pakikipag-isa sa Panginoon ng kaligtasan at paglaya. Balik tayo sa kwento. Sino yung pagkaing nagbibigay buhay? Siyempre si Jesus. Ano ang pagkain at inumin na ibinigay ni Jesus? Yun yung kanyang laman at ang kanyang dugo. Sa paano paraan natin ito tinatanggap? Sa banal na Eucharistia. At ano namang maidudulot kaya nito sa pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus? Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang nais ni Jesus na gawin ito? Na manatili sa Kanya, mamalagi, makipag-isa sa Kanya. Nais ni Jesus na tayo ay mananatili sa Kanya at magkaroon ng magandang buhay. Kaya nga, winika niya sa Ebanghelyo ni San Juan, "Naparito ako upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Kaya si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay sa atin. Ang sinumang kumain at uminom ng kanyang katawan at dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niyang manatili tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanyang katawan at dugo. Hindi na natin kailangan kainin mismo ang laman ni Jesus o inumin ang Kanyang dugo sapagkat sa anyo ng tinapay at alak na tinatanggap natin sa komunyon ay siyang nagiging katawan at dugo ni Jesus. Sa pagtanggap natin sa Kanyang katawan at dugo, na ipapakita natin ang ating pakikiisa sa Kanya na nag-alay ng Kanyang sarili para sa atin. Kung may darating kayong bisita sa inyong tahanan, abala ang inyong magulang sa paghahanda at paglilinis, ano ang gagawin mo? At kung halimbawa sa paaralan, may pinagawang group activity ang inyong teacher at kailangan itong matapos bago matapos ang klase, anong gagawin mo upang mapabilis na matapos ang gawain? Kayo'y makiisa, tutulong. Ano kaya ang mangyari kung ang lahat marunong makiisa? Masaya, mabilis matapos ang gawain. Ang pakikiisa ay pakikisama at pakikibahagi natin sa tao sa isang gawain. Maraming magandang maidudulot ang pakikiisa sa lahat ng gawain at masarap sa pakiramdam ang kapag ikaw ay may naitulong at naging bahagi ng isang magandang gawain. Maraming pagkakataon at maraming bagay na maaari nating maipamalas ang ating pakikiisa sa iba't ibang uri ng gawain, maaring sa tahanan, sa paaralan, sa simbahan. At sa ating Ebanghelyo, inaanyayahan na manatili at makiisa kay Jesus, katulad ng ating pakikiisa sa iba't ibang gawain sa loob ng tahanan o paaralan. Saan natin nakakaisa si Jesus? Sa banal na Eucharistia, lalo na sa bahagi ng komunyon. Ang banal na Eucharistia ay hindi lamang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, kundi ito rin ang pagkikiisa natin bilang pamilya ng Diyos sa tuwing tumatanggap tayo ng komunyon na bahagi ng misa. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, ika nga. Ang pagkain na ating kinakain araw-araw ay para sa ating katawan
Samantalang ang katawan at dugo ni Jesus na ating tinatanggap sa komunyon ay siyang pagkain ng ating kaluluwa. Bakit kailangan tanggapin natin si Jesus sa komunyon? Si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Ipinahayag niya na ang sinumang tumanggap sa pagkain ito ay hindi mamamatay kailanman at makakamit nila ang buhay na walang hanggan. Kaya naman napakahalaga sa palagiang pagdalo sa banal na misa dahil dito natin tinatanggap ang katawan at dugo ni Jesus sa anyo ng tinapay at alak na siyang nagbibigay buhay sa atin. Sa tuwing tayo tumatanggap ng komunyon, nakikiisa natin si Jesus at ito ay nagdudulot sa atin na makiisa at makibahagi sa magagandang gawain. Ano ang naitutulong sa atin kapag tayo ay madalas na magkukomunyon? Sa komunyon lalong tumitingkad ang pagkakaisa natin kay Kristo at nagtuturo na lalo pa tayong magmahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng Eucharistia, bawat isa sa atin ay pinag-iisa ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig sa simbahan. Ang pakikiisa natin sa ating kapwa ay nagpapakita din ng ating pagpapahalaga sa kanila bilang tao na may dignidad at bilang anak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa mata ng Diyos, kaya nais din niya na ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. Bago tayo maghiwa-hiwalay, pakinggan at sundan natin ang isang awitin na ang pamagat ay Tinapay ng Buhay bilang ating pangwakas na panalangin. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na anang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan.
Oras na para mamaalam. See you in the next episodes mga Katula Kids. Subaybayan, makinig, isabuhay upang lumago sa ating pananampalataya. Happy Sunday. God bless everyone. Bye.